posible kung ito Kayo po ay nasang wish ko lang. kaya mo itong abutin. Lipad mo kayo patungo. Si Bala Malaking tulong po sa akin. sama-sama at mabuhay na masaya. Wish ko lang, wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. May nagawa na ba kayong pambihirang bagay sa inyong buhay? Si Motmot, nasa edad na 7, profesional na kung humataw ng drums. Gusto ko maging drummer kasi para magaling sa buong mundo. Si Bay, na isinakripisyo na ang lahat para sa mga kinupkup na batang kalye. Hanggat nabubuhay ako, basta kaya ko silang alagaan. At si Mang Patricio, na sa kabila ng kapansanan ay pilit binubuhay ang pamilya. Hindi pa katapusan ng mundo. Hindi dapat tayo surrender. Ang mga kwentong yan dito lamang po sa programang Ang Tanging Hangad ay ang katuparan ng inyong mga pangarap. Ito po ang wish ko lang. Di biro raw ang magpalaki ng bata, lalo na kung hirap kayo sa buhay. E paano pa kaya kung ang bubuhayin nyo ay hindi nyo naman kadugo? Karamdaman sa balat na walang lunas ang psoriasis. Ito ang kalbaryo ni Putoy. Sa tindi ng kate at sugat, sumpang maituturing ang sakit. Hindi ako nandidiri na. Tsaka hindi ako nahawa. Yung bali sasabihin mahawa, mahagpante. Yun na lang sa akin ang pagkukuhan ko dito sa alaga ko. Kiputoy. Kaya naman naakalain yung 3 taong gulang lamang ang 17 anyos na si Putoy. Bukod sa psoriasis, taglay din niya ang congenital hypothyroidism, kondisyong pumipigil sa normal na paglaki. Si Bay lang ang matyagang nag-aalaga sa bata, kahit hindi naman niya ito kadugo. Ano ba yan? Hindi mo naman kaano-ano yan. Bakit mo naman pinagsatsagan yan? Ay, hindi ko sila inintindi. Siyempre, humingi din ako sa kanila. Pasok, labas lang, yun lang. Dating kapitbahay ng pamilya ni Putoy si Bay. Nadurog ang puso ni Bay nang mamatay ang mga magulang ni Putoy at walang kamag-anak na gustong mag-alaga sa bata. Dahil binata naman, si Bay na ang umako sa pagtataguyod kay Putoy at sa mga kapatid nito. Hanggat nabubuhay ako, basta kaya ko silang alagaan. Halimbawa, may tumutulong. Maraming salamat sa kanila na tumutulong sa alaga ko. Kaya si Kuya Boy na po kasi nag-alaga sa amin. Kaya mas gusto po namin kay Kuya Boy. Kasi siya na po yung tumatayong magulang namin. Siya na po yung nag-aruga sa amin. Dating kargador sa pier si Bay, pero matapos magretiro, wala na siyang mapagkunan. Kaya ang kinabukasan ng mga bata sa poder niya ay tila walang pag-asa. Wala akong may bibigay. May mga kapitbahay naman, nakikita sila. Halimbawa, bibigyan ako. Inibigay ko din sa kanila. Dagdag pa ang problema sa tirahan. Nabaon si Bay sa utang sa upa, kaya lahat ng pakikisama ay ginagawa niya. 1,000, kung minsan 500, duminsan pa nga, hindi pa ako nakakabayad. Bababa na lang ako, maghuhugas na lang maghuhugas. Siyempre parang di ka palayasin. Kung minsan, pinanghihinaan na rin ng loob ang tatay-tatayan. Talagang magsisisi ka sa ganyan. Diba? Nagsisisi din ako, pero di na siguro maalis sa akin yung ganyan. Iiwanan ko pa siya. Hindi ko na siya maiwanan. Siguro dyan na siguro ako mamatay sa kanila. Ang nagpapatatag na lang ngayon sa kanya ay ang pagmamahal ng kanyang mga itinuturing na anak. Malambing sila, malambing Kuya Bay, lalo na yung alaga ko, lalo yung pangatlo, makukuhan din sila, mababait sila. Bawat utos mo sa kanila, tatakbo sila.
Sabi ng marami, kung kabutihan ang ibinigay, tiyak na biyaya ang kapalit. Ngunit tila taliwas ito sa pinagdaraanan ni Bay. Diyan nakatira, bakla ata yan. Kaya siguro nagtsatsaga yan sa mga sinasabi nila. Pero hindi ko iniintindi yung mga kwento. Kasi wala naman na sa isip ko yung mga ganyan. Hindi ko iniintindi yung mga kwento nila. Basta halagaan ko lang sila, yun lang. Marahil hindi mauunawaan ng iba ang ginagawa niyang sakripisyo. Pero para sa kanya, hindi kailangang maging kadugo para magmalasakit. Magkasakit ako, paano yung alaga ko? Sabi ko gano'n, maiwanan ko. Sabi ko lahat sila, paano na kaya sila? Wala nang mga magulang sila, ano kaya mangyayari? Wish ko lang Sa aming pagbabalik, sa pamamasyal ni Bay sa zoo, hindi mga hayop ang bumulaga sa kanila. O, ayun o. Tingnan mo sila o. Ito na ang gabing pinakahihintay ng lahat. Ang Binibining Pilipinas Day. Madalas daw ipasyal ni Bay si Putoy at mga kapatid nito. Pero dito sa playground, hindi laro ang madarat kanila. Maraming salamat. Bumulaga sa kanila ang mga bagong gamit sa bahay. Naiya kung nabigyan mo kami ganyan, natulungan mo yung mga bata. Enjoy ang magkakapatid sa mga gamit sa eskwela. Si Arnel, nakasalukuyang nasa third year high school, hindi inaasahan na may personal na handog para sa kanya. Magandang hapon po, tatay. Magandang hapon sa iyo, Arnel. Mula sa SCI College Staff, ito ay ang Gift of Knowledge kung saan makakapamili ka ng kahit anong 4-year course program mula sa SCI College Staff. Congratulations. Makakapagkayos siya po. Kung bigyan ko po ng kinabukasan mga kapatid ko. May pangalawang trapal pa. Para kanino naman kaya ito? Malilimutan ba natin si Putoy? Mga gamot para sa balat, diapers, at stroller na magagamit sa pasyalan. Dawa ko niya o. Di ba? Siguro naman alam na ni Bay na sa likod ng bawat trapal ay may nakakubling biyaya. Hindi ko masabi kung ano yan. Pero